Kung hindi pa napapanood ang chapter isang pumunta sa description box para panoorin ito. Kung okay na, tara ituloy na ang kwento. Nang dahil sa pagbabanta ni Juyon, walang nagawa ang Anubis relic kundi sundin ito, at katulad ng nangyari kanina, muling nagpakita ang mga hurado at sukatan. Ngunit dahil sa mga tinamo ni Anubis na pinsala, ang kanyang anyo sa trial na ito ay kaawa-awa at napakaliit. Binabalak ng ibigay ni Anubis ang unang katanungan para sa trial na ito nang bigla na lamang dinakma ni Juyon ang kanyang leeg. Sa pagkakataong ito, ang gustong mangyari ni Juyon ay ang mga katanungan na ibibigay sa kanya ay ang mga gusto niya lamang, at masasagot niya ng hindi. Nanlaban naman si Anubis, dahil kung susundin niya ang utos ni Juyon, magiging walang saysay ang paghuhurado sa kanya. Ngunit walang pakialam si Juyon, ang gusto niya ay sundin ito ni Anubis, at isa pa, hindi naman siya gina-guide papunta sa afterlife kaya't sinabi niyang hindi niya kailangang maging istrikto. Matapos bigyan ng utos si Anubis, binitawan na ni Juyon ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Anubis, at sinabing sundin ito kung ayaw niyang mamatay. Dahil sa pagbabanta ni Juyon, tinanong ni Anubis kung ayaw ba ng mga tao na maging tagapagmay-ari nila. Sinabi naman ni Juyon na magiging siya ang tagapagmay-ari ni Anubis, ngunit kung ayaw niyang sumunod sa kanyang utos, sisirain na lang niya siya dahil ibig sabihin nito, hindi sila nakatakdang magkasama. Tinignan ni Anubis si Juyon kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi, ngunit nang makita niya ang kanyang ekspresyon sa mukha, mukhang totoo nga ito. Kaya't kahit na ayaw niya, ang ibinigay niyang mga katanungan para kay Juyon ay mga katanungan na siguradong masasagot niya ng hindi. Nang bigla siyang sinipa ni Juyon sa kanyang mukha, nang dahil sa pamamaraan niya ng pagtanong, sinabi ni Juyon sa kanya na huwag siyang magmura at magsalita na nagbibigay ng respeto sa mga tao. Upang hindi naman siya saktan muli, sinunod naman ni Anubis ang kanyang kahilingan, at inulit ang katanungan ng may respeto. Matapos masagot ang katanungan na iyon, napaisip naman si Juyon kung anong susunod na katanungan ang ipapatanong niya kay Anubis. Kinalaunan, nasagot niya ng hindi ang lahat ng katanungan ni Anubis sa pamamagitan ng pagpalat sa mga ito na naaayon sa kanya, at sa bandang huli, ang Anubis relic ay nasa bingit na ng pag-iyak matapos ang trial. Matapos ang trial na iyon, nakaalis na si Juyon sa space of judgment ni Anubis nang walang kaprobable problema. At ngayon, mapapasakamay na niya ang Anubis relic. Dahil napasa kamay ni Juyon ang isang God rank relic, nakatanggap siya ng napakaraming mensahe na nagsasabing siya ay nag-level up ng ilang beses. Gamit ang kapangyarihan ng relic, inutusan ni Juyon na sirain na ang tomb na ito. Makalipas ang ilang sandali, agad-agad namang gumuho ang tomb na bigla-bigla na lamang sumulpot sa paliparan kung nasaan sila. Nang dahil sa pagguho ng tomb, laking pagtataka ni Kwon Tae-jun kung totoo nga bang nagawa ng bata na iyon na makuha ang relic. Subukan man niya itong itanggi ngunit, nang makita niya ang aura na nanggagaling kay Juyon. Napagtanto niya na ang taong ito ay may magaling na kakayahan, kaya't kung hindi niya siya mapapatay, iniisip ni Kwon Tae-jun na pagtrabahuan ang tao na ito para sa kanya. Sinabi ng Windows kay Juyon na ang malaking parte ng tomb na sumasakop sa mundo ay natalo, at dahil wala ng puwersa para ma-maintain pa ang tomb, ito ay tuluyan ng naglaho sa mundo. Nang mabasa ito ni Juyon, laking tuwa naman niya at makakahinga na din siya ng sariwang hangin, nang biglang tinawag ni Kwon Tae-jun ang kanyang atensyon. Humingi siya ng paumanhin kay Juyon dahil hindi niya alam na may ganito pala siyang taglay na abilidad. At katulad nga ng kanyang plano, nagsuggest siya kay Juyon kung gusto niya bang makipagtulungan sa kanya. Tinanong naman ni Juyon kung bakit niya ito ginagawa, dahil kani-kanina lamang, sinubukan niya siyang patayin. Depensa ni Kwon Tae-jun, iyon ay kanina lamang dahil hindi sila magkakilala. Dagdag pa niya, babaguhin ng relics ang mundo, at sa bagong mundo na ito, sinabi niya na ang mga tao na tulad ni Juyon ay ang may mga pinakamataas na potensyal. Bilang chairman ng Theikebam, ipinapangako niya kay Juyon na gagawin niya ang buo niyang makakaya para suportahan siya, kaya't kung gusto niya talagang mailabas ang buo niyang potensyal, gusto ni Kwon Tae-jun na magtrabaho si Juyon para sa kanya. Handa si Juyon na pakinggan ang offer ni Kwon Tae-jun, ngunit sa sandaling mabanggit niya na gusto niyang magtrabaho si Juyon para sa kanya, nag-iba na naman ang ekspresyon sa mukha ni Juyon. Itinutok niya ang muramasa sa leeg ni Kwon Tae-jun, at sinabi na ang lakas ng loob niyang baguhin ang mga sinabi niya mula sa makipagtulungan papunta sa magtrabaho para sa kanya.
Alam niyang may kakayahan si Kwon Tae-jun na mag-invest sa kanya ngunit, alam niya ding babawiin niya ito sa dulo, at kung wala na siyang mapaggagamitan sa kanya, itatapon niya siya ng parang basura. Sinabi ni Juyon na pati ang aso ay matatawa sa offer ni Kwon Tae-jun, dahil halata naman niya na gagamitin niya lang siya para sa kanyang mga kagustuhan. Walang nagawa si Kwon Tae-jun dahil kuhang-kuha ni Juyon ang binabalak niyang gawin. Upang makumbinsi si Juyon, sinabi niya na huwag siyang maging sensitive, dahil kasalukuyan, mas madami siyang relic kaya't magmumuka talagang si Juyon ang nagtratrabaho para sa kanya. Habang pinapakinggan ang mga salita ni Kwon Tae-jun, mas lalo lamang napakunot ang noo ni Juyon dahil wala pa rin siyang pinagbago, at para siyang isang ahas. Patuloy na kinumbinsi ni Kwon Tae-jun si Juyon, sinabi niya na maraming mapanganib na kaganapan ang makakaharap niya kaya't, mahihirapan si Juyon na harapin ito ng mag-isa. Buong kumpiyansa si Kwon Tae-jun na mapapapayag niya si Juyon, nang bigla na lamang may linya na tumama sa kanyang leeg. Ang linya na iyon ay nanggaling mula sa pag-atake ni Juyon gamit ang kanyang relic na Muramasa. Sawa na siyang pakinggan ang napaka-sinungaling na mga sinasabi ni Kwon Tae-jun. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Juyon ang kanyang paghihirap nang siya ay nagtrabaho sa kumpanya ni Kwon Tae-jun. Ngunit imbes na tuluyang mamatay si Kwon Tae-jun, siya naman ay napangiti. Dahil ang dugo na nanggaling sa kanyang leeg na hinati ni Juyon ay muling bumabalik, na para bang walang nangyari. Kahit na ilang beses nang nakita ni Juyon ang pangyayari na ito, hanggang ngayon siya pa rin ay diring-diri, ito naman ay naging posible nang dahil sa kapangyarihan ng defense relic na pagmamay-ari ni Kwon Tae-jun. Iyon ay walang iba kundi ang body of Achilles dipped in the Styx River na sinasabing God rank relic. Si Achilles ay isang sundalo na nagpakita sa Greek mythology, ang kanyang ina ay ang goddess of ocean na si Thetis, at ang kanyang ama naman ay isang ordinaryong tao lamang na si Peleus. Gusto ng kanyang ina na si Thetis na maging immortal si Achilles tulad niya kaya't, inilublab niya ang katawan ng kanyang anak sa River of Styx habang hawak-hawak ang tendon ni Achilles, nang dahil dito, nakakuha si Achilles ng malakas na pangangatawan ngunit nanatiling kahinaan niya ang kanyang tendon. At dahil namatay si Achilles matapos niyang matamaan ng arrow sa kanyang tendon, iniisip ni Juyon na mayroon ding kahinaan ang relic na ito na kay Kwon Tae-jun. Ngunit ang problema lamang ni Juyon ay hindi niya alam kung nasaan ang lokasyon nito, dahil kahit na mahati pa man ang leeg ni Kwon Tae-jun, hindi pa rin siya namamatay. Nang dahil sa relic na ito, buo ang kumpiyansa ni Kwon Tae-jun na siya ay mas mataas kay Juyon, gayunpaman, ayaw niya ng away at gusto niyang maging kakampi si Juyon. Gayunpaman, desidido si Juyon para ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Inutusan niya ang Muramasa na tipunin ang lahat ng kanyang puwersa. Tinanong niya si Kwon Tae-jun kung alam niya ba ang salitang mutiny, kung hindi man, malalaman niya din ito dahil ito ang binabalak na gawin ni Juyon. Napaka-obvious na ang pinakamagandang desisyon ay ang pumanig kay Kwon Tae-jun, gayunpaman, walang balak si Juyon na gawin ito. At sinabi niyang isipin na lamang ni Kwon Tae-jun na para bang kinamumunghian niya ang kanyang mukha, na labis namang ikinagulat ni Kwon Tae-jun dahil napakababaw ng kanyang rason. Ang Muramasa ay ang pinaka-perpektong sandata para sa mutiny, dahil ito ay mas lalong lumalakas pag ang kalaban ay may mas mataas na rank. Kaya't tignan na lang nilang dalawa kung kakayanin ba ng relic ni Kwon Tae-jun ang buong puwersa ng Muramasa pag tinusok niya ito sa kanya. Tinawag ni Kwon Tae-jun na baliw si Juyon, at bakit pa niya kinakailangang gawin ito kaysa sa pag-usapan nila ito ng maayos. Ngunit huli na ang lahat dahil desidido si Juyon para sa kanyang paghihiganti. Sa sandaling matamaan si Kwon Tae-jun ng Muramasa, siya ay napasukan ng dugo at nagtamo ng sugat sa katawan. Inatake ni Juyon si Kwon Tae-jun gamit ang pinakamataas niyang domination na inilagay sa Muramasa. Ngunit kapalit ng malakas na pag-atake na ito, ang kanyang Muramasa ay nasira. Handa itong ialay ni Juyon dahil ayaw na niyang pakawalan pa ang kanyang karibal. Ngunit nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari, bigla-bigla namang nag-activate ang domination relic ni Kwon Tae-jun ng mag-isa, at nagpakawalan ng pag-atake sa paligid. Ngunit mayroon namang panlaban si Juyon sa pangyayaring ito, at iyon ay sa pamamagitan ng Code of Hammurabi relic. Ibinalik ni Juyon ang mga pag-atake na kanyang natanggap, na nagsanhi naman para mas lalong mapuruhan si Kwon Tae-jun. Ngunit nang dahil sa ginawa ni Juyon, pati ang kanyang Code of Hammurabi relic ay nagtamo din ng pinsala.
Gayunpaman, ipinagpatuloy ito ni Juyun dahil ayaw na niyang pakawalan pa ang bastardong ito na nagpahirap sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang bumagsak si Kwon Tae-jun mula sa ere papunta sa sahig nang hindi na niya makayanan pa ang pag-atake ni Juyun. Habang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan, iniisip ni Juyun na malaki din ang pinsala na natanggap ng mga relic ni Kwon Tae-jun, kaya't hindi siya makakagalaw muna. Gusto mang tapusin ni Juyun ang buhay ni Kwon Tae-jun sa mga sandaling ito ngunit, hindi niya ito magawa dahil tuluyan nang nasira ang kanyang Muramasa. At ang Code of Hammurabi relic ay matindi din ang pinsala na tinamo. Dismayado si Juyun sa resulta ng kanilang laban, dahil kahit na gusto niyang tapusin ang buhay ni Kwon Tae-jun, hindi niya ito magawa. Nang biglang dumating ang kanyang mga utusan, na hindi inaasahan ni Juyun na buhay pa. Dahil sa sobrang gulo ng mga pangyayari, ngayon lang nila napansin si Kwon Tae-jun sa sahig. At tinanong kung bakit may patay, sinabi naman ni Juyun na hindi kahit na umaasa siyang mangyari ito. Tinanong siya ng kanyang utusan kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. Ngunit sinabi niyang hayaan na lang ito at magtatagal din si Kwon Tae-jun sa hospital para magpagaling sa kanyang mga tinamo, at isa pa, wala ding paraan si Juyun para patayin siya ngayon. Dahil tapos na ang kanyang ipinagparito, sinabi niya sa kanila na kumain na muna sila, ngunit hindi lang niya sigurado kung may nakaligtas pa ba sa mga nangyari. Nang dahil sa paglitaw ng mga Egyptian tomb sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi maiiwasan na hindi ito mapansin ng mga mamamayan, ngunit hindi lamang iyon ang kanilang napansin, dahil mayroon ding nagsasabi na nakakita sila ng mga halimaw. Base sa panayam ng mga saksi, mayroong mga espiritu na nagmula sa lupa at nagmistulang pelikula ang mga pangyayari dahil hindi ito kapanipaniwala. Habang kumakalat ang balita na ito sa iba't ibang parte ng mundo, pasimple namang kumakain si Juyun ng noodles. Dahil sa sobrang laki ng sakop ng balita na ito, sinabi niya na ang buong mundo ay malalaman na kung ano nga ba talaga ang mga relics. Laking pagtataka naman ng kanyang utusan kung ano ang sinasabi ni Juyun na relics. Kaya't tinuro niya na ang halimbawa ng mga ito ay ang nasa kanyang higaan. Nang dahil sa mga tinamo nilang mga pinsala, nagrereklamo ang mga relic nang dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Napansin naman ito ng utusan ni Juyun kaya't tinanong niya kung okay lang ba ang mga ito, sinabi naman ni Juyun na ito ang kanyang problema. Gayunpaman, mayroon siyang solusyon para sa problema na ito dahil mayroon siyang kapaki-pakinabang mga kaibigan. Ang tinutukoy ni Juyun na kaibigan ay walang iba kundi si Irene, tinawagan niya siya at sinabing nakahanap na siya ng paraan upang masolusyonan ang problema niya. Laking tuwa naman ni Irene nang kanyang marinig ito, ngunit hindi naman ito ang katotohanan, gayunpaman, hindi naman purong kasinungalingan ang sinasabi ni Juyun dahil kinakailangan niya muna ng tulong ni Irene, at mayroon siyang kinakailangang hanapin na tao. Dahil makakatulong ito sa kanyang problema, agad namang pumayag si Irene para hanapin ang tao na iyon. Ang tao na binabalak ni Juyun na ipahanap kay Irene ay nagngangalang Yujea. Ang bawat relic ay maaaring masira pag nasobrahan sa paggamit, at walang paraan para maibalik pa sa dating anyo ang nasirang relic. Gayunpaman, mayroong mga relics na may kapangyarihang ibalik sa dati ang iba pang mga relics, at ang tawag sa mga users na iyon ay Restorer of Relics. Ang tao na ipapahanap ni Juyun ay isa sa mga pinakamagagaling na mag-restore ng mga relics. Sa sobrang galing niya, siya ay tinaguri ang Fraud King. Ngunit kinalaunan, siya ay nahuli ni Kwon Tae-jun, at nakilala ni Juyun ang tao na ito dahil pareho silang nasa tomb raiding team. Kaya't upang hindi maging problema kay Juyun ang masiraan ng relic, iniisip niya na kinakailangan niyang makuha si JS sa kanyang grupo. Naging curious naman ang utusan ni Juyun kung sino ang kanilang binabalak na hanapin, at bakit kinakailangan nila ng tulong ni Irene. Dahil base sa kanyang pagkakaalam, magaling siya pagdating sa mga relics, sinabi ni Juyun na tama siya ngunit ang pag-restore ng mga relics ay napakahirap na gawain. Dahil pagdating sa pag-restore ng mga relics, kinakailangan ng tao ng mataas na relic affinity, kaya't kung gagawin niya ito, nakakasigurado siya na sasakit lamang ang kanyang ulo. Kaya't kung hindi niya ito magagawa, binabalak ni Juyun na kumuha ng tauhan na kayang punan ang kanyang kahinaan. Nang biglang may dumating na helicopter sa kanilang itaas, na humihingi ng paumanhin at siya ay natagalan.
Ang sakay ng helicopter na iyon ay si Irene, sinabi niya sa kanilang dalawa na napaka-traffic kaya't kinakailangan niyang gumamit ng helicopter papunta sa kanila. Sinabi naman ni Juyon na okay lang ito, at pumunta na sila sa loob para pag-usapan ang kinakailangan. Nang sila ay makapasok sa isang establishmento, hindi naman sila nagpaligoy-ligoy pa at agad na ipinaalam ni Juyon ang pangalan ng tao na kanyang hinahanap. Ngunit nang mabanggit ni Juyon ang pangalan ng tao na iyon, sinabi ni Irene na hindi ito pamilyar sa kanya. Inaasahan na ito ni Juyon dahil may malaking tsansa na gumagamit lamang ang taong iyon ng fake ID, kaya't tinanong niya si Irene kung mayroon ba siyang kilala na nangongolekta ng mga sining. Masaya namang ipinaalam ni Irene na mayroon siyang kakilala, at yun ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Ikinatuwa naman ito ni Juyon, iniabot niya ang imahe ni Jaya at pinapatanong niya kay Irene sa kanyang kapatid kung mayroon ba siyang kilala na may ganitong mukha. Ngunit sa sandaling makita ni Irene ang mukha ni Jaya, para bang napakapamilyar ng tao na ito sa kanya. Tinanong niya si Juyon kung sigurado ba siyang ito ang lalaki na kanyang hinahanap, habang ang dalawa ay mesensinang nag-uusap, ang mga utusan naman ay abala sa pakikinig ng kanilang mga usapan. Sa sandaling mabanggit ni Irene na ang tao na iyon ay isang scammer at niloko ang kanyang kapatid, lumabas sa bibig ni Juyon ang kanyang iniinom sa sobrang gulat. Kwento ni Irene, nakita niya ang lalaki na iyon nang siya ay bumisita sa bahay ng kanyang mga magulang. Naaalala niya ito dahil mukhang matino itong lalaki kaya't, laking gulat na lamang niya nang malaman niyang niloko ng lalaking iyon ang kanyang kapatid. Bumili ang kapatid ni Irene sa lalaki na iyon ng limitadong sining ngunit sa bandang huli, iyon pala ay isang peke lamang at mayroong halos 20 tao na nagmamay-ari nito. Napaisip na lang si Juyon na tama nga ang titulo kay Jaya na Fraud King, dahil hanggang sa panahon na ito, siya pa rin ay nanloloko ng ibang mga tao. Kilala man ni Irene kung sino ang lalaking iyon ngunit, mukhang hindi na nila mahahanap pa ang tao na iyon na labis namang ipinagtaka ni Juyon. Dahil base sa balita na mga narinig ni Irene, ang lalaking iyon ay matagal nang patay. Siya ay nahuli ng mga kaibigan ng kapatid ni Irene, at nakita nila ang pangyayaring ito gamit ang kanilang mga sariling mata. Hindi alam ni Irene kung anong sanhi ng pagkahulog niya sa bangin ngunit, sigurado siya sa kanyang narinig na ang sinasakyan ng lalaking iyon ay nahulog sa bangin. Bilang pruweba, pati ang mga polis ay nireport na siya ay hindi nakaligtas sa pagkahulog sa bangin. Kahit na mayroong mga pruweba, hindi naman naniniwala si Juyon ng kanyang marinig ito. Base sa kanyang kalkulasyon, si Jaya ay 26 na taon, at makalipas ang 5 taon, silang dalawa ay magkikita kaya't hindi makapaniwala si Juyon na napaaga ang kanyang pagkamatay. Kaya't napaisip siya kung anong nangyari, at baka nagbago ang hinaharap. Kung iisipin niya ng mabuti, ang mga bagay na nangyari sa nakaraan ay naiiba sa mga nangyayari ngayon, dahil ang relic na nagsanhi ng malalaking tomb ay Indian at hindi Egypt. Naiiba ang mga nangyayari ngayon kaya't labis na lamang ang inis ni Juyon, lalong-lalo na dahil kinakailangan niya ng abilidad ni Jaya. Hindi pa rin siya sumusuko kaya't, sinabi niya kay Irene na subukan pa rin nila siyang hanapin, na labis namang ikinagulat ni Irene dahil para bang sinasabi ni Juyon na may pag-asa na buhay pa rin ang lalaki na iyon. Sinabi ni Juyon na mahirap mamatay ang isang masamang damo kaya't, kinakailangan nilang umasa na buhay pa ito. Sa hospital kung nasaan nagpapagaling si Kwon Tae-jun. Hanggang ngayon paulit-ulit pa rin ang mga balita tungkol sa mga tombs at relic na naglilitawan sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil hindi ito naaayon sa kanyang plano, labis na lamang ang galit ni Kwon Tae-jun at hindi pa rin tumitigil ang media sa mga balitang ito. Nagpakahirap siyang itago ang impormasyon tungkol sa mga relics mula sa publiko ngunit, ito ay napunta lahat sa basurahan ng dahil kay Juyon. Gusto na niya siyang bawian ngunit, ayaw pa ring gumaling ng kanyang katawan. Nang biglang may pumukaw ng kanyang atensyon at mayroong tumatawa sa kanyang kalagayan. Ang pangalan ng matandang lalaki na iyon ay Edward, na bumisita kay Kwon Tae-jun at sinabihan siyang napakalubha ng kanyang kondisyon. Mukhang hindi ito isang ordinaryong matanda dahil, agad-agad na sumunod sa kanyang utos ang tauhan ni Kwon Tae-jun nang sabihan niya siyang umalis at iwan silang dalawa. Sinabi niyang kakaiba ang ikinikilos ni Kwon Tae-jun nitong mga nakaraang araw, at nagawa niyang mag-summon ng napakalaking tomb. Depensa niya, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng tomb sa paliparan. Sinabi ni Edward na hindi mahalaga kung sinadya man niya ito o hindi,
dahil hinding-hindi magbabago ang katotohanan na nangyari ito matapos gamitin ni Kwon Tae-jun ang kanyang relic. Kaya't payo niya sa kanya, mas makabubuti kung maglalaylo na muna siya sa ngayon dahil ang mga kliyente ni Edward ay galit na galit. Laking gulat naman ni Kwon Tae-jun at pati ang mga taong iyon ay alam na ang mga tungkol sa relics. Ngunit masyado pang maaga para siya ay magulat dahil ang pinanggalingan ng kanilang impormasyon ay walang iba kundi si Edward mismo. Paliwanag niya, hindi lang siya nagbebenta ng mga sandata kundi pati na rin ng mga impormasyon. Ninas naman si Kwon Tae-jun dahil para bang pinaparating niya na hindi mahalaga ang kanyang tiwala. Sinabi ni Edward na kasalanan niya din ito, at dahil siya ang may kasalanan sa mga nangyari, trabaho niya din ayusin ito. Laking pagtataka naman ni Edward at bakit hindi pa rin gumagaling si Kwon Tae-jun. Lalo na at alam niyang mayroon siyang immortality relic, hindi man niya alam ang tunay na rason kung bakit hindi ito gumagana ngunit, mukhang nagtamo ito ng mga pinsala. At ang tao na kanyang sinisisi kung bakit ito nangyari ay walang iba kundi si Juyun. Nang marinig ito ni Edward, naging interesado siya sa tao na iyon dahil nagawa niyang makapagbigay ng pinsala sa isang immortality relic. Sinabi niya naman kay Kwon Tae-jun na kung nagtamo ng pinsala ang kanyang mga relic, kinakailangan niya lamang itong ayusin. At bilang middleman ni Kwon Tae-jun, sinabi ni Edward na siya na ang bahala para hanapan siya ng relic restorer upang maipagpatuloy niya ang kanyang pangungulekta ng mga relics. Kahit na napakaganda nitong balita, hindi naman masaya si Kwon Tae-jun at masama pa rin ang kanyang loob dahil nasa ganito siyang kalagayan. Nang makaalis si Edward, agad niyang ipinaalam sa kanyang tauhan na humanap ng impormasyon tungkol sa Juyun na tinutukoy ni Kwon Tae-jun. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.